Patuloy pa rin na binabayo ng malakas na pag-uulan ang probinsya ng Ilocos Sur. Bagamat kasi malayo sa kalupaan ang bagyong Hana, pinalakas naman ito ng habagat na nagpapaulan sa Northern Luzon. Makikita natin dito sa simulation ng surface wind sa susunod na 5 araw, no? Ito yung bagyong si Saula, yung dating Goring, tinatayang pagkilos. Ito naman yung bagyong si Hana, na sa ngayon nasa loob nating air responsibility. At mapapansin natin yung inaasahang hangin na iiral sa ating bansa sa susunod na 2 hanggang 3 araw ay magmumula pa rin sa Timog Kanluran. Patuloy ang pagpapaibayan ng habagat nitong dalawang weather system na to, bukod pa dun sa severe tropical storm dito nga sa may bandang karagatang Pasipiko. Dahil nga sa pag-uulan, nananatiling mataas ang level ng tubig baha sa ilang bayan sa Ilocos Sur gaya ng San Ildefonso. Sa Ilocos Norte naman, lubog na rin sa baha ang ilang mga paaralan. Excited po actually yung mga bata nung first day of school. Nagdadala na rin ng takot sa mga residente ang epekto ng tuloy-tuloy na pag-uulan. Actually, hindi na po makatulog daw yung iba ay sa mga kasi siyempre pag umuulan po sa gabi, talagang iniisip po nila ano ang posibleng mangyari kasi may trauma na po sila doon sa malaking tubig baha po. Sa paunang tala ng OCD Region 1, nasa higit 5,021 na pamilya na binubuo ng 15,461 na mga individual ang apektado sa rehiyon ng sunod-sunod na mga bagyo at habagat. Ilan sa mga ito, inilikas na ng mga otoridad. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang monitoring ng iba't ibang mga ahensya para mapanatili ang kaligtasan ng mga residente. Samantala, pinaalalahanan naman nila na maging alerto at handa pa rin ang mga residente, lalo na't isang bagyo na naman ang namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility na maaring pumasok sa susunod na linggo. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.